At sa nakaraan na kwento nang gamitin ni Yuan Zhu ang kanyang skill na Earthshaker sa Armored Lizard Dragon na nagdulot ng pagkabitak ng lupa at epekto ng shockwave dahil sa malakas na impact nito, at sa pagpapatuloy ng Part 21. Labis na pagkagulat ang makikita sa mukha nila Huyan, Ruan Yu at Su Wanwan sa ginawang agarang aksyon ni Yuan Zhu upang iligtas si Jiang Kai. Gayunpaman nagpakita ng ngiti sa kanyang mukha si Jiang Kai nang matugunan ang kanyang inaasahan mula kay Yuan Zhu at sinabihan niya ito ng good job sa kanyang ginawa. Subalit, nang bahagyang humupa na ang usok ay tila parang walang pinsala ang natamo ng Armored Lizard sa pag-atake na yun ni Yuan Zhu, at sa ilang saglit lang sa taas ng liksi ng halimaw ay nakalapit kaagad ito kay Yuan Zhu para mag-counter-attack sa kanya at makikita na lang ang labis na takot sa mukha ng duwag na si Yuan Zhu na nababaluktot na lang ang mga binti sa panginginig nito na humihingi ng tulong sa mga kasama niya. Bago pa man makalapit ang halimaw sa duwag na si Yuan Zhu ay inatake na kaagad ito ni Jiang Kai sa ilalim ng tiyan ng Armored Lizard na may malakas na epekto ng pagsabog na naging dahilan para ito ay mahinto sa pag-atake. Sinadya naman kontrolin ni Jiang Kai na hindi patayin muna ang halimaw at sinira lang ang depensa nito at inutusan ng kaibigan na si Yuan Zhu na tapusin niya na ang Armored Lizard sa pag-atake ng vital point ng halimaw. At ang halimaw ay hindi na makagalaw pa sa pinsala na natamo nito kay Jiang Kai at nakatingin na lang kay Yuan Zhu na naglalabas ng mahinang hagulgol sa labis na sakit na nararamdaman ng halimaw. Gayunpaman kahit hindi na makagalaw pa ang halimaw ay nanginginig pa din sa takot na makikita sa mukha ni Yuan Zhu, pero kahit sa sobrang takot na nararamdaman niya ay sinubukan niyang labanan ang takot na inilabas at kinuha ang espada nito sa kanyang sariling sistema, at kaagad na mabilis at malakas na tinusok ang kanyang nagliliwanag na espada sa katawan ng halimaw kung saan ang vital point nito na siyang bumulwak naman ang dugo ng halimaw sa espada ni Yuan Zhu. Nakapikit pala na tinapos ni Yuan Zhu ang halimaw kaya may mga boses ng kaibigan niya ang maririnig na sinasabihan siya na buksan na niya ang kanyang mga mata dahil patay na ang halimaw, na siyang makikita naman ang dulo ng espada na may dugo sa bahagyang pagmulat ni Yuan ng kanyang mga mata. Nakatingin sa halimaw at hindi naman makapaniwala si Yuan Zhu na napatay niya nga ang halimaw na Armored Lizard na level 25 at lumitaw ang kanyang sariling notification system na inaabisuhan siya na napatay niya na ang halimaw na ito. At dahil doon ay napalingon naman kaagad si Yuan Zhu sa kanyang koponan na sumisigaw na bigla na lang lumabas sa lupa ang halimaw na yun na siyang natakot talaga siya sa kamatayan na makita ang halimaw. Lumapit naman si Yuan Zhu kay Jiang Kai na may kaonting sama ng loob na tinapik ang braso niya sa balikat ni Kai na sinabing bakit siya bigla na lang natulala kanina lang. At kung siya ay medyo mabagal lang kanina ay tiyak na siguradong nakagat na si Kai ng halimaw sa kamatayan. Tumugon naman si Jiang Kai sa kanya na kunwaring sinabi na lang kay Yuan Zhu na nagblanko na lang bigla ang utak niya at naalala ni Kai ang sinabi ni Yuan Zhu sa kanya dati na puprotektahan siya nito at hindi naman siguro niya hahayaan na lang nito na kainin ng halimaw. Pinaalala ulit ni Yuan Zhu kay Jiang Kai na duwag siya at ilang beses niya na itong sinabi sa kanya na halos hindi na mabilang. Lumapit naman ang tatlo sa kanila na nagpapakita ng saya sa kanilang mukha na nabaling ang atensyon ni Yuan kay Su Wanwan nang tawagin siya ng dalaga at sinabi na napakatapang niya sa pagkakataong ito, na noong siya ay nasa koponan pa ni Kapitan Li Biao ay bihira lang siyang maglakas loob na magkusa na umaksyon. Pinuri naman siya ni Huyan na hindi niya inaasahan na ganoon pala kalakas ang kanyang Earthshaker skill, at sinang-ayunan din naman ni Ruan Yu ang sinabi ni Huyan na sinabi din niya na karapat-dapat talaga siya sa martial artist, na kung saan nasisiyahan si Yuan Zhu sa kanilang mga pagpupuri sa kanya at tugon naman ni Yuan sa kanila na siya ay katamtaman lamang na pangatlo na pinakamalakas sa mundo. Masaya namang tinawag ni Jiang Kai silang lahat at sinabihan na magpapatuloy na sila sa lokasyon ng Warlord level Armored Lizard Dragon, at bago sila magpatuloy ay inutusan niya muna si Yuan Zhu na kaagad niyang gamitin ang loot card na nakuha nito sa bangkay ng halimaw. At makalipas ang ilang sandali ay narating na nila ang teritoryo ng Elite Ironclad Lizard Dragon, at makikita ang tatlong halimaw na nakatambay sa paligid at lumitaw ang sistema na ang mga halimaw na yun ay nasa level 35 na. Nasa taluktok naman ng bangin ang koponan ni Jiang Kai na tinawag at inobserbahan ng kanyang mga kasamahan na sinabing tingnan nila sa ibaba sa di kalayuan na merong tatlong Elite Ironclad Lizard Dragon sa labas ng bato. Seryosong ekspresyon na may halong bahagyang takot ang pinapakita ng iba sa kanila, at sinabi ni Kapitan Jiang Kai sa koponan na malamang ang mga halimaw ay nagbabantay sa warlord nila, at dagdag pa niya na maraming balakid sa gubat na bato at maliban sa tatlong halimaw ay baka may iba pang mga miyembro ng kanilang mga species na nakatago kahit saan at pinaalala niya sa lahat na mag-ingat na rin.
Napagtanto naman ni Jiang Kai na kung tutuusin ay kaya niyang harapin ang napakaraming elite sea fishmen sa Frozen Island, dahil mayroon siyang kasanayang casino pickpocketing noon na pang-isahang gamit lang at sa pagkakataong ito ay kailangan niya ng maging maingat. Lumingon na si Jiang Kai sa kanyang koponan para sabihin kay Huyan na kailangan niyang gamitin ang kanyang skill na Rain Praying Spell upang matakpan ang kanilang amoy at upang maiwasan na din ang mga Ironclad Lizard na higit pang matuklasan silang lahat at tansya niya na ito ay maaaring tumagal ng 10 minuto at tinanong si Huyan kung magagawa niya ito. Tumugon naman si Huyan kay Jiang Kai na kaya niya iyon dahil na-enhance na ang kanyang skill at dumaan din siya sa pagsasanay sa Frozen Island at kaya niyang tumagal ng 10 minuto at wala naman na problema yun sa kanya. Tiningnan ni Jiang Kai ang tatlo para sabihin ang kanilang kailangan na gagawin na may determinadong mukha na sinabi ni Jiang Kai na ihanda na ni Huyan ang Rain Praying Spell at si Su Wanwan naman ay inutusan na ihanda niya na din ang Poison Buff in case of emergency lang at si Ruan Yu naman ay responsable sa pagprotekta kay Huyan at Su Wanwan. Habang nanatiling nakatingin si Jiang Kai sa tatlo ay sinabi niya din kay Yuan Zhu ang kailangan niyang gawin na kapag nagsimula ng umulan ay silang dalawa naman ang sasalakay sa Stone Forest kasama ni Kai at kailangan niyang tandaan na kahit hindi niya na kailangan pang atakihin ang mga halimaw ay basta gamitin niya lang ang skill niya na Earthshaker para matulungan siyang makontrol at madelay ang mga halimaw at ipaubaya na ito sa kanya. At positibong sumang-ayon naman si Yuan Zhu kay Jiang Kai. At sa sandaling yun ay sinimulan na ni Huyan na ma-activate ang kanyang skill na Rain Praying Spell na may makikitang malakas na dumadagundong na kidlat, nagsimula na din mamuo ang maitim na kaulapan, at di nagtagal ay bumagsak na nga ng malakas ang ulan na siyang makikita natin ang isang halimaw na nakatingin sa itaas. Maya-maya pa ay nagsimulang sumugod at mabilis na tumakbo si Jiang Kai at Yuan Zhu kasabay ng maulan na panahon na sinasabihan ni Kai si Yuan Zhu na ito na ang tamang pagkakataon nilang sumugod. Ngunit habang tumatakbo sila ay nagsimulang lumitaw ang ilang mga nagpupulang mata mula sa loob ng kuweba, at mabilis na lumabas ang maraming halimaw na iyon na patungo na sa kanilang dalawa. Kaya napalingon si Jiang Kai kay Yuan Zhu na malakas na sinabi na inaasahan na nila ito na meron pang maraming Ironclad Lizard Dragon ang nagtatago at inutusan niya si Yuan na i-cover siya nito. Kaagad na huminto si Yuan Zhu sa kanyang pagtakbo at mabilis na ginamit ang kanyang skill na Earthshaker na habang nakatingin sa maraming halimaw ay napapasigaw na lang siya na nakakadiri ang mga halimaw na yon. Ginamit na nga ni Yuan Zhu ang skill niya at makikita ang haligi ng dilaw na enerhiyang landas na siyang nagpayanig sa lupa na naging dahilan para magbitak ito at mapalipad ang mga halimaw sa ere. Lumitaw kaagad si Jiang Kai sa eksena kung saan siya ay nakatayo sa kalagitnaan ng halimaw na inilabas niya ang 6 na punyal sa bawat kamay niya, at bago pa man siya umatake ay inadjust niya sa pagdagdag ng 100% ang kanyang attack speed sa loob ng 10 segundo na bago niya lang na-upgrade na skill kamakailan lang at titingnan niya kung paano ito gumagana sa totoong labanan. Sinimulan na nga i-activate ni Jiang Kai ang bago nitong estado na Gambler's Time na siyang nagliwanag ng dilaw na enerhiya ang kanyang mga mata na binalutan din ng dilaw na aura ang paligid ng kanyang katawan. At ilang saglit lang dahil sa 100% na attack speed nito ay mabilis na tumama ang kanyang mga punyal sa vital point ng mga halimaw at habang nasa ere ay sa paningin ni Jiang Kai ay sila ay bumabagal. At maya-maya pa ay sumabog na nga ang mga halimaw na nasa ere habang nakaangat naman ang 2 kamay ni Jiang Kai matapos ang pag-atake na yun na pinakikinggan ang pagsabog ng mga halimaw na parang tila isang musika ng pagsabog sa kanyang mga tainga. Natapos na ang laban sa Ironclad Lizard Dragon, at makikita ang mga maraming paglitaw ng sistema sa ere na napatay nila ang maraming bilang ng mga halimaw na may iba't ibang mga level. Matagumpay na napakuyom ng kamao si Huyan at Ruan Yu na masayang binibigkas sa kanilang mga bibig na ang halimaw ay karaniwang binomba lamang ng sandata ni Kai at ito ang unang pagkakataon nila na makita ang skills ni Yuan Zhu at Jiang Kai na nagtutulungan na tila yun ay malakas na combo. Masayang pinahayag din ni Su Wanwan na ito ay talagang napakalakas at ginamit nila ang eksaktong uri ng pakikipagtulungan sa panahon ng beginner's trial, at dagdag niya pa na ang armor ng Ironclad Lizard Dragon ay masyadong mataas ang depensa kung hindi mailalantad ang pinakamahinang punto sa tiyan nito, ay mahirap itong patayin ng normal na kahit si Captain Li Biao ay gumawa ng hakbang ay hindi niya ito mapapatay kaagad. Patuloy naman na sinaksak ni Yuan Zhu ang mga halimaw na iniwang buhay ni Jiang Kai na makikita ang pagsaksak niya nito sa tiyan na may pagbulwak naman ng dugo ng halimaw sa espada ni Yuan. At lumitaw ang sistema na nag-aabiso sa kanya na napatay niya ang level 35 na elite level Ironclad Lizard Dragon.
Habang hawak ang kanyang espada ay masayang tiningnan ni Yuanzu ang kanyang sistema at tinawag niya si Jiang Kai at hindi siya makapaniwalang mabilis lang siya nag-level up sa level 10. Lumingon naman si Jiang Kai sa kanya at masayang pinahayag kay Yuanzu na may tiwala siya na alam niyang kaya niya ito, habang kinokolekta ni Jiang Kai ang mga bangkay ng halimaw na pinapatay ni Yuanzu. Lumapit na ang dalawa sa kanila na manghang-mangha na sinabi ni Huyan sa dalawa na ang teamwork nila ngayon lang ay napakaastig, at nagiging mas may tiwala siya sa kanilang Vulcan Squad, na sinang-ayunan naman din ni Ruan Yu ang mga sinabi ni Huyan. Napahawak si Su Wanwan sa ibaba ng kanyang bibig na namumula ang pisngi sa sorpresa at sinabi na wala pang isang oras ang nakalipas ay nakapag-level up na agad sa level 10 si Yuanzu mula sa level 9. Iniisip ni Su Wanwan sa kanyang sarili ang imahe ni Yuanzu at Jiang Kai na magkatabi at napagtanto niya na kahit alam niyang malakas si Kai at Yuan ng magkasama ay hindi niya inaasahan na magiging ganoon kabilis ang kanilang level and speed, at kuminang ang kanyang mga mata na iniisip na sana maging ganoon din siya kalakas. Napangiti si Jiang Kai sa direksyon ni Su Wanwan na kaagad naman nakuha niya ang atensyon ng dalaga pagkatapos ay niyaya siya ni Kai na sabay nilang hanapin ng magkasama ang Elite Treasure Chest at baka nasa bato lang yun o sa siwang sa lugar nila ngayon. At makikita ang kaulapan na maririnig ang boses ni Su Wanwan na siya ay papunta na. At nagpatuloy na sila at nagsimulang maglakad patungo sa loob ng nakatayong malaking bato na sinabi ni Jiang Kai sa kanyang grupo na kung walang mangyayaring hindi inaasahan ay ang Warlord level na Ironclad Lizard Dragon ay dapat nasa loob ng batong gubat na yon. Nag-aalala naman na tinanong ni Yuanzu si Jiang Kai na kung gusto niya na munang magpahinga kahit saglit lang, dahil sa tingin niya ang consumption ng kanyang skill ay masyadong mataas. Umiling-iling si Jiang Kai na sinabing mataas nga ang konsumo niya sa paggamit ng skill pero hindi naman sa puntong hindi na siya makagalaw pa at saka ang pasukan sa batong gubat ay malamang na hindi lang yun at medyo gumawa din sila ng malakas na ingay. Habang patuloy na naglalakad si Jiang Kai ay dagdag pa niya na kung tatagalan nila yon ng masyadong mahaba kaysa kinakailangan na oras, ay baka tawagin ng Warlord na halimaw na yun sa loob ang Ironclad Lizard Dragons mula sa iba't ibang pasukan para protektahan siya. Makikita naman sa mga mukha ng koponan ni Jiang Kai ang higit na motibasyon habang patuloy na naglalakad papasok sa loob ng Stone Forest na sinabi ng kanilang Kapitan Kai na ang paghunt sa Warlord level beast ay nangangailangan na gawin kaagad ang isang bagay habang may magandang pagkakataon na gawin ito. Makalipas ang 10 minuto, ay nakarating na sila sa kalagitnaan ng Stone Forest habang patuloy silang nag-oobserba sa kagubatan ay napasabi na lang si Su Wanwan kay Jiang Kai na sobrang tahimik sa loob ng kagubatan at napatanong kung meron ba talagang Warlord level Ironclad Dragon dahil ang kagubatan ay masyadong kalmado at mukhang hindi iyon maganda. At dahil doon ay nagsimulang maghinala si Jiang Kai na mukhang may kakaiba nga at wala siyang napansing kahina-hinalang bakas sa daan kaya ginamit niya kaagad ang kanyang abilidad na Ghost Eye Focus. Ngunit isa pang bagay na hindi nangyayari ay ang kanyang Ghost Eye Focus ay hindi makita ang presensya ng anumang Warlord level Ironclad Dragon, at iniisip pa ni Jiang Kai na nagkamali ata siya ng paghusga. Pero bigla na lang nakaramdam ng panlalamig si Yuanzu at napahalukip-kip sa kanyang sarili, at nang mapansin siya ni Ruan Yu ay tinanong siya nito kung ganoon ba talaga kalamig, at tugon naman ni Yuanzu sa kanya na hindi niya alam kung bakit pero tumaas na lang ang balahibo sa buo niyang katawan. Sinulyapan naman ni Yuanzu ng tingin si Huyan sa likuran na habang nakaturo ang daliri kay Yuanzu ay sa tingin niya ay sobra lang siyang stress. Nauna naman ang tatlo sa paglalakad na malapit sa malaking bato na hinawakan ni Huyan si Yuanzu sa likod para pakalmahin at habang si Su Wanwan at Jiang Kai naman ay nasa likuran nila na nakasunod. Kaagad naman na may kakaibang napansin si Jiang Kai na mukhang may mali at kaya ginamit nito kaagad ang Ghost Eye Focus at kaya pala hindi nila makita ang halimaw ay may mali pala sa kanilang mga posisyon. Nagpanik na si Jiang Kai nang malaman kung saan ang halimaw at mabilis na kinuha ang mga punyal sa kanyang mga kamay na sinigawan ang tatlo na huminto sila sa paglalakad at huwag lumapit sa malaking bato, na siyang mapapansin ang pag-uga ng malaking bato malapit sa kanila. Habang nanatili silang may pagtatakang nakatingin sa kanilang Kapitan Kai ay kaagad na may lumabas na hugis buntot mula sa malaking bato, at sa ilang saglit lang ay nagulat ang tatlo sa malakas na epekto ng impact ng pagtama ng buntot sa malaking bato na siyang labis na takot ang makikita sa mukha ni Yuanzu kaya napahawak na lang ito sa kanyang ulo habang tiningnan naman ng dalawa ang malaking bato habang tumatakbo patungo sa direksyon ni Jiang Kai. Sa kabutihang palad ay nakaligtas ang tatlo na nakarating sa kanilang kapitan at makikita sa mukha ni Yuanzu ang kaba at si Jiang Kai naman ay pinagpapawisan na inoobserbahan ang halimaw sa harapan nila.
Makikita ang halimaw na may maraming kalasag na nakabalot sa kanyang katawan at may malalaking tinik sa bawat gilid ng ulo nito. At lumitaw ang sistema na nagbibigay babala na ito ay ang halimaw na Phosphate Warrior Level Lizard Dragon na nasa level 58. Napabulalas na lang si Yuanzo sa sobrang kaba na muntikan na mawala ang buhay niya na paano ba naman ang kulay ng halimaw na ito ay halos kapareho ng bato na dahil ang Warlord Level Lizard Dragon ay napakahusay na mag-camouflage. Habang sa tabi niya si Huyan ay napayuko na lang at hingal na sumasang-ayon sa sinabi ni Yuanzo. Binalutan ni Jiang Kai ng enerhiya ang mga punyal na nilabas niya kanina, at sinimulang umatake patungo sa warlord level na halimaw na sumigaw kay Su Wanwan na sinasabing banggitin niya sa kanya ang impormasyon ng halimaw na yun. Kaagad naman na sinunod ni Su Wanwan ang utos ni Jiang Kai sa kanya na pinindot ng mabilis ang kanyang smartwatch at tiningnan ang data ng halimaw mula sa sistema ng kanyang relo. At pinakita kay Su Wanwan ang impormasyon na ang halimaw na ito ay Phosphate Warrior Level Lizard Dragon na nasa level 58 na kilala rin bilang White Lizard Dragon at ang halimaw ay humigit kumulang 36 na taong gulang at tumitimbang sa pagitan ng 2 o 2.4 tonelada. Napasigaw na lang si Yuanzo nang biglang nalaman na ang unang warlord level na makakalaban nila ay mutated na halimaw. Nagawang matamaan ni Jiang Kai ang halimaw sa iba't ibang parte ng katawan nito. At sa ilang sandali lang ay napasigaw ang halimaw sa pinsala na natamo niya sa mga atake ni Jiang Kai at nagkaroon ng epekto ng critical hit. Napahiyaw naman si Yuanzo at Huyan na magawang matamaan ni Jiang Kai ang halimaw at kahit na sa isang critical na hit lamang ay makakatanggap pa rin ito ng malaking pinsala. Subalit seryosong ekspresyon naman ang pinapakita ni Jiang Kai sa kanyang mukha na napagtanto na sa pagkakaalam niya ang mutated species na kabilang na ang warlord level beast at ang kanilang mga collectible ay mas masagana at ang posibilidad ng pagkakaroon ng loot drop ng matinding treasure chest na lumitaw ay mataas, ngunit ang kanilang lakas ay mas malakas din kaysa karaniwang warlord level na halimaw. Tiningnan ni Jiang Kai ang halimaw na makikita lang ang pulang liwanag sa makapal na usok matapos ang pagsabog. At habang patuloy itong pinagmamasdan ni Jiang Kai ay pinaliwanag pa ni Su Wanwan na ang balat sa likod ng mutated warrior lizard ay hindi lamang ipinagmamalaki ang higit sa 35 mga puntos ng depensa nito. Ngunit ito rin ay mabigat na phosphorated na ginagawang labanan ng mataas na temperatura at labanan din ang kaagnasan ng balat, na ito ay talagang lubhang mahirap patagusin ang depensa ng mutated na halimaw. Bahagyang humupa na ang usok at makikita ang warrior level beast na wala man lang nangyari sa pag-atake na yun ni Jiang Kai at dagdag pa ni Su Wanwan na hindi lamang yun ngunit ang dibdib at tiyan nito ay bumubuo rin ng isang layer ng phosphide protective film na may depensa na humigit kumulang 20 puntos, na mayroon ding mga katangian ng paglaban sa mataas na temperatura at paglaban sa kaagnasan. Nang tuluyan nang nawala ang usok sa paligid ng halimaw ay tiningnan nilang lahat ang dibdib nito na halos wala man lang talagang pinsalang natamo sa pag-atake ni Jiang Kai, na kung saan napanganganalang ang tatlo at hindi makapaniwala na napasabi na hindi man lang ito nakalusot sa depensa ng halimaw. Nanlaki ang mga mata ni Su Wanwan sa sorpresa nang ipakita pa sa kanya ang stats ng halimaw na habang nakaturo ang daliri nito sa sistema ay iniulat niya sa kanyang kasamahan na ang nakaraang data ay nagpapakita na ang Phosphate Warrior Rank Lizard Dragon na may katulad na laki ng halimaw ay may mental strength na nasa pagitan ng 100 hanggang 150 at ang agility naman ay nasa pagitan ng 150 hanggang 170 na puntos. Todo na pinagpawisan habang patuloy na binabasa ni Su Wanwan ang stats ng halimaw na siyang makikita ang refleksyon ng sistema sa kanyang mga mata na dagdag na iniulat niya na ang saklaw ng strength ng mutated beast ay mula sa 380 hanggang 420 at ang physique naman ay mula sa 440 hanggang 480 na puntos. Nagsimula ng sumugod ang halimaw patungo kay Jiang Kai na makikita ang mabilis na paggalaw nito na habang binubuka ng halimaw ang kanyang malaking bibig ay sabay na naglalabas ito ng malakas na ingay, na kung saan napangalit na lang si Jiang Kai sa kaba nang mapansin ang biglang paglitaw ng kanyang sariling sistema na binibigyan siya ng babala. At sa sandaling yun ay labis na takot ang naramdaman ng 4 na miyembro sa kanilang kapitan na sinisigawan si Jiang Kai na mag-iingat siya. Hinampas ng malakas ng mutated warrior rank lizard dragon ang kanang kamay nito na bumaon at naging dahilan para masira ang lupa sa lakas ng pag-atake ng halimaw. At sa kabutihang palad ay nakaiwas naman si Jiang Kai mula sa mabigat at malakas na pag-atake ng mutated beast na sinabihan ni Kai ang kanyang koponan na huwag silang mag-alala dahil okay lang siya. At habang gumagawa ng distansya ang ating bida ay napagtanto na gaya ng inaasahan niya ang mutated monster na ito ay lumalaban sa mataas na temperatura dahil sa kanyang armor,
Kahit nabigyan niya ito ng critical hit strike ay hindi ito magdudulot ng anumang pinsala sa katawan ng halimaw at tinataboy lamang ito.